Ang laki nga ng pagkatanda ng mukha mo, Kuya Junimar eh. Stress nga po eh. Oo, kasi nung nakita kita, ano si Kuya Junimar Katekram, kumbaga sa ano pa talaga, parang binata. Ilang taon ka na ba ngayon? 17 pa po. Oo, 16, binata pa nga lang talaga. Parang musmus ganun. Kasi ginagampanan ko na yung trabaho kasi araw-araw eh. Si ate din, napakabata. 16 ka ba? 17? 17 na rin po. Kaya mo niya, Diyos ko, oh my God. Maraming nga natatakot din na doktor eh. Bakit? Kasi 17 nga daw po ang mga anak eh. Ano kaya? Normal kaya yan? Ewan ko rin, hindi ko rin alam eh kung normal ba yan o hindi. Pinuntahan tayo kagabi ni Kuya Junimar. Pinuntahan tayo kagabi ni Junimar. Sabi niya, papacheck up daw po yung asawa niya. O sige, samahan ko kayo. Pwede daw po ba? O, kaya sasamahan ko sila ngayon. Iwan ko muna kayo, Pastor. Ha? Ano muna? Mabilis lang naman po. Tara, Kuya. Sila Ate Michelle nandito. Ate Michelle, magalaw ka. Saan po? Hmm. Hello po mga katekram, good morning. Iiwan ko na ho siya dito kay Pastor. Kasama si... Iwanan na daw po nila ako dito. Siya kay Kuya Ben. Nandun na po pala. Doon ho muna kayo, Ate Michelle. Pa-check up ko lang po si ate. Iwan mo na kami dito mga Mm. katekram. Sa mga kapobre, katekram, thank you sa love and support kay Ate Michelle. Thank you po. Harigato. Ilagay mo nga to, Kuya, Junimar. Magkwento ka sa amin. Tingnan mo kung mabawasan yung tampo ng mga katekram sa'yo kasi ayaw mo makinig. Sabi ko na kasi mag-aral muna, mag-focus muna sa pag-aaral. Inuunan nyo yan. Oh, no! Anong mangyayari sa buhay natin yan? Ganun muna tayo para mabawasan yung high blood ko. Magkwento nga kayo, ate, kuya. Yan, lalo na kayo mahihirapan yan. Ayos lang naman eh. Ayos lang naman. Isang taong bagong pahinga. Kumusta yung work mo ngayon? Medyo ayos din. Minsan pagalitan, minsan hindi. Kasi magkakamali eh. Kasi matigas nga ang ulo mo. Ayaw mo nang palambutin yung ulo mo. Gusto mo puro tigas. Ano ka, Tekram? Ba't ganun? Matitigas yung mga ulo ng mga bata ngayon. Nalipat na sila ka, Tekram. May lumipat to sila doon sa baba. Ano mo nga, doon sa may doon? Binabantayan po kasi namin yung mga tanim namin eh. Yung mga punong kahoy. Kailangan kasi namin alagaan din yung gubat. Para sa hindi kapakanan. Ganun. Iwas baha po eh. Landslide, ganun. Sa paghuho ng mga lupa. Kaya yun ang ginagawa namin. Kunting alaga lang po sa kalikasan. Wait lang, nagtatanong pala si ate ng candy. Kuya Gos, mo yun, bigyan mong candy si ate. Na-miss ko yung na-miss ko yung pagka yung gagawa ng dyan, bahay dyan, kuya. Tapos magluluto tayo, kasama ka. Hindi mo ba namimiss yung ganon? Namimiss ko na eh. Kaya kahapon ko, kagabi ko pang lang yung nakita dyan eh. Kaya pumunta ko agad. Nung nalaman mo? Opo. Nung nalaman? Nakita kasi namin sa Facebook eh, may pa yung matanda po. Pina-hospital ba yun? Ganun. Sabi ko baka andyan sila sa pamusuan. Naglakad na lang ako po eh. Naglakad ka lang pala nun? Oo, hanggang Bitbit po. Ang layo nun ah. Sa bagay yung malayo sa amin, malapit lang sa inyo. Ate, kumusta yung pagbubuntis mo? Gaano ka okay? Parang kailan lang yung nung parang nagbabahay-bahayan lang kayo doon, naglalaro,
Ngayon, meron na kayong ano, no? May bunga na yung samahan nyo. Parang nga nang nagbabahay-bahayan lang sila doon, Katekram eh. Ayun. Ayan na. Mahirap din pag buntis pala yung asawa. Mm. Kailangan galing sa trabaho. Mm. Uwi ka agad, di ako. Matatagal minsan, kaya nasasabunan din ang tatay. Nasasabon. Bakit? Oh, matagal kong umuwi. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Tumatambay ka pa? Hindi, inuutusan kasi ako ng ano, pupunta sa tindahan. Hmm. Nino? Ang amo ko. Tumatambay ka dyan kay boss mo. Tapos sinutusan ka. Oo, inuutusan kaya natatagal na ako eh. Hmm. Hanggang alas 8 nga bago ako makauwi. Ah. Halos susuntukin akong tatay ko eh. Alas 2! Alas 12. Alas 8 po. Wala ko. Ilan taon yung boss mo? Matanda na po yun, magsi-70 na po. 70. Opo. Tapos, babae, lalaki? Lalaki po. Ah. Kababayan ko po, taga Mindanao. Magkano na yung ipon mo sa boss mo? Kasi, siyempre, mga anak yan, gagastos kayo ng malaki. Pinag-aandaan mo na ba yun? Opo, pinag-ipunan ko po sa boss ko po yun eh. Nasa magkano yung ipon mo doon? Mga kaunti lang siguro, nasa mga 15, gano'n. Mahalaga, may ano ka. Pero tutulong din naman po siya eh. Oo. Tutulong din siya sa inyo. Opo. Bait ah. Yeah. Magkano nga yung sahod niyo daw, Kuya Junimar? 5 lang po. 500. Opo. Minsan, masahod ko sa isang araw. Mga ano lang din, mga 300. Kasi yung pagkain. Pagkain, tapos baon ni Jisa. Binibigyan mo si Jezabel. Tapos yung pangbayad niya minsan sa school. Gano'n. Binibigyan ko na rin para sa school niya. Kasi sumasali siya ng sayaw. Gano'n. Si Papa mo? Hindi ba nakakapagtrabaho ngayon si Papa mo? Nagkasakit eh. Sakit? Iwan ko sa sikmura doon niya eh. Kagabi nga, naimatayin kagabi. Walong buwan na kasi siya nagtatrabaho na minsan lang yung pahinga eh. Siguro sa walong buwan na yun, wala pa 10 yung pahinga niya eh. Siyempre, malalayo nilalakad namin. Naabutan kami ulan, init. Yeah. Sa pagod na yun, sabi ko, pahinga ka muna, kung muna magtatrabaho. Kaya ko pa naman eh. Yan, pinapahinga ko muna siya sa bahay. Kaya lang, minsan, uutang ako ng bigas. Sa isang linggo, isang beses lang. Yeah. Kalahating sako kagad kukunin ko para makaipon-ipon din ako pag sa kada pasok ko. Minsan nga, hindi ko na pinapahingahan ng linggo eh. Diretso na lang ako. Hanggang sa isang buwan. Hindi na ako papahinga. Alam mo, marami marami pang gagastusin sa sawa ko eh. Kailangan ko ng ipon talaga. Kung na-realize na ganito pala kahirap pag may buntis na asawa. Bakit? Lahat gawin mo pag sumasakit yan, uyat, yung abutin mo. Hindi mo siya kayang palakad-lakad kahit saan. Pag gabi na, kailangan nandoon ka na rin. Hindi ka na makakagala kahit saan. Parang gusto mo pang gumala Hindi. Hindi ka na makakatambay sa matagal sa amo. Tanggalin mo yan sa isip mo. Magpakaama ka na. Kasi yan na yan. Totoong buhay na yan talaga. Basta lumabas na yan, wala na sa isip mo yung sa sarili mo. Puro sa baby mo na. Naintindihan mo ba? Opo. Wala, kung nakinig kayo, sana nag-ano muna kayo, nag-focus muna sa pag-aaral. Ang laki nga ng pagkatanda ng mukha mo, Kuya Junimar eh. Stress nga po eh. Kasi nung nakita kita, si Kuya Junimar Katekram, kumbaga sa ano pa talaga, parang binata. Ilang taon ka na ba ngayon? 17 pa po. 16, binata pa nga lang talaga. Parang musmus ganun. Kasi ginagampanan ko na yung trabaho kasi araw-araw eh. Sinusulit ko na.
kahit pagod, parang walang nararamdaman. Hindi isip ko lang yung asawa ko, yung anak ko, makalabas lang siya ng maayos. Grabe no, kahit ano yung sinabi mo, kahit pagod, hindi ko na, ano? Parang hindi ko na malaya na napapagod pa ako eh. Hindi ko na parang sabi mo doon, yung pagod, di mo na tinadamdam. Oo. Parang gano'n. Hindi ko na dinadamdam kung pagod ba to, hindi. Basta parang ka lang kumain ng kanin na napakainit pero tinitiis mo lang lunukin. Pero di ba ginusto mo yan? Yan yung sabi ng matatanda rin daw po. Eh, ginusto mo yan eh. Kaya dyan ka na. Tama. Si ate din, napakabata. 16 ka ba? 17? 17 na rin po. Yan mo nyo, Diyos ko, oh my God. Maraming nga natatakot dun na doktor eh. Bakit? Kasi 17 nga daw po, mga anak eh. Ano kaya? Normal kaya yan? Ewan ko rin, hindi ko rin alam eh kung normal ba yan o hindi. Kakayanin mo kaya ang normal, ate? Nako, pagka cesarean yan, maganda ka ng ano. Magkano ang cesarean? Pag ano naman po, pag katutubo po, parang walang bayad po. Ah, cesarean? Opo. Kahit cesarean? Opo. Ay, ganun. Kahit nga pa nga mga anak po, parang walang bayad sila eh. Ah, okay. Libre po sila sa ospital eh. Basta mga dumagat po, ganun. Hindi sila nagbabayad. So, iisipin ko na lang mga pagkain, ganun, sa pagkain namin. Araw-araw. Siyempre, gastos din sa gatas ng bata, ganun. Ay, breastfeeding dapat yan. Tapos, vitamins pa ng mga bata. Breastfeeding, ate. Dapat breastfeeding para makaano kayo. Makatipid. Tsaka healthy pa kasi yun. Tapos ano rin daw eh, kailangan din daw po ng ng vitamins. Pero mga ano na lang, kunti lang naman din yung bibiliin ko eh. Ha? Kunti na rin yung bibiliin ko. Yung damit, nabili ko na rin. Lahat. Kulang na lang yung pang sa pusod niya. Yun na lang. Ano iniisip mo? Parang lalim ng iniisip mo. Ate. Kamusta kaya yung angel natin? Ilang beses, dalawang beses rin yan nadapa eh. Buti nga, hindi nakataob yung dapa niya eh. Paupo lang siya. Say, baby. Ang asawa ko, may pasa pa nga sa hita yan eh. Ah, siya nadapa. Nadapa siya. Kala ko yung baby, pagka pinapa-ultrasound yun, nakadapa. Siya pala nadapa. Nadapa po siya eh. Ba't ka nadadapa? Ba't ka nadapa, ate? O kasi ako din nung isang araw, muntikan na naman ako. Kahapon pala. Madulas nga. Mas light. Kasi naghahanap kami ng ulam, yun. Nagbibingwit po kasi kami sa ilog. Mm. Ayun, nadulas. Kanan. Po. Tingnan nyo kung malayo-layo rin to. Katekram, itong check-up na to. Ang mahirap lang talaga sa kanila yung malayo yung mga ganito. Mga po yun, napakalayo talaga. Sunod-sunod nga yung problema namin sa bahay. Kasi po tay, yung tatay ko naglagnat. Tapos siyempre, pag pupunta kami ng ospital, wala po kami sasakyan. Yung motor namin nasira po, kailangan pang papagawa. Tapos, yung ng kapatid ko, yung damit niya na kailangan magpatay pa muna. Tapos naman po, sa stepmother ko, may importante silang lalakarin, pero walang-wala sila. Kaya ka nagkasunod-sunod. Tapos ito pa naman sa asawa ko.
Sabi ko, hindi ko na masasalo yan. Kayo na bahala mag-diskarte dyan muna. Unahin ko muna asawa ko. Bahala na yun sa kapatid ko, ako na bahala dyan. Pag nagkapera lang yung amo ko, babali ako pag tayo ng damit niya. Kasi magsasaya daw sila eh. Kaya nga po, sulit na lang yung trabaho talaga. Kung may sidline pa, magsisidline muna. Kasi minsan walang pera talaga yung amo eh. Yeah. 7 buwan na ako dyan, walang sahod-sahod muna. Tagal pa yung sahod namin. Sa ang balita namin, December pa eh. Sana naintindihan mo na yung mga nangyayari ngayon, Kuya Jonimar, no? Opo. Gaya niyan, nagkasunod-sunod, di ba? Pati yung papa mo nagkasakit, di ba? Opo. Hindi makapagtrabaho si papa mo. Opo. Eh dahil ikaw, nag-asawa ka ng maaga, wala pa sa tamang oras, panahon, eh, wala silang ibang makakatulong. Sige, mamaya na lang natin tuloy, maingay. Kuya August. Diretso lang. Yan sa may hospital na. Saan? Yung diretso lang po. Ay, yung... Norsigaray Municipal Hospital po. Diretso, kuya. Opo. Municipal... Ah, yan. Northern Municipal Hospital. Yan po kasi yung hospital namin na sa Norsigaray po. Oo. Dito po sila papacheck up, Kategram. Yan, Norsagaray Municipal Hospital. Okay. Ikaw muna bumaba, kuya, tapos pagbuksan mo ng pinto yung asawa mo. Hintay mo yung asawa mo, ate. Ha? Ang tubig na marami. Ah. Hey. Gandang... Opo, bababa ko lang siya. Bababa lang kami. Sinabi ko na baka po ako. Thank you, kuya. Okay. Hindi po tayo. Apo. Saan po? Pero ano sana yung inaasahan mo, kuya, Kuya Jonimar? Yung ano po? Yung nasahan ko po, lalaki. Lalaki sana gusto mo. Pero anong feeling? Babae pala? Masaya rin po eh. Masaya din. Oh, yun. Ano daw? Healthy daw ba siya, ate? Apo. Hindi ikaw yung tinatanong ko, si ate. Healthy siya, ate? Okay. Ano ba siya? Malaki daw ba? Maliit? Anong sabi ni Doc? Malaki siya sa... Kasi may ganyan eh. May... minsan may malaki sa ganyang buwan. Hindi ba daw siya malaki sa buwan niya, sa edad niya? Tama lang daw. Tapos kailan ka pinapabalik? Wala na siya sinabi. Wala na. Kasi 2 buwan na lang yun eh. Ikapito na eh. Kaya buo na yan. Babalik po sana kami kaso hindi po sana makikita yung kasalitan. Kasi po nakaano daw po, nakatago dun sa Tinago niya. Opo. Tapos... Hindi po siya, kasi po nung nag-ano po sa ultrasound, gagalawin ko daw po muna. Hindi po gumagalaw. Pinakaano ko lang po kaya po nagkataon na siya. Okay. Pag hindi po sana nakita, babalik po sana. Babalik na lang. Matangos yung ilong? Hindi. Kaya hindi nagmana sa tatay. Ay, sige.